Day 3 na ng pag-ahay ng Certificate of Candidacy. Kausapin natin mula sa The Manila Hotel Tent City si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, at magandang umaga sa mga kababayan natin. Good morning po. Hindi po gaya ng mga nakaraang araw, matumal yung mga naghahay ng COC at CONA ngayong araw. Kailan po inaasahan ng COMELEC na dadami yung magpa-file? Sir Rafi, pasensya na, medyo malabo, pero alam nyo, ito ay pangatlong araw na ng filing natin ng Certificates of Candidacy. Nitong nakaraan 2 araw, naka 5,407 tayo ng mga filers sa buong Pilipinas. At ngayong pangatlong araw, medyo unti-unti na, simula kanina pang alas 8 ng umaga, madami na rin naman na pumupunta rito, lalong-lalo na yung mga party list. Ngayon, ongoing ang filing dito sa atin ni Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo. At kanina nga lamang ay nandito rin si Senator Grace po upang samahang mag-file ng candidacy yung kanyang anak na number 1 nominee ng isang party list na magpa-participate sa party list election. So far, so good naman po tayo, Sir Rafi, sa ating ginagawang filing ng candidacy at napakatahimik naman sa buong bansa. Opo, Chairman, meron ba kayo tinitinang numero ng mga magpa-file o ilan kaya magpa-file ng mga senador ngayon kumpara sa mga nakaraan? Kung tutuusin po sa kasalukuyan, yung bilang ng mga nagpapile natin, ngayong pangatlong araw pa lamang naman, ay expected talaga ito, Sir Rafi, kung kumpara ng mga nakaraan, medyo mataas na nung dati, pero ito expected namin, sapagkat yung iba kasi, Sir Rafi, ang ginagawa, siyempre naniniwala sa funsoy, o yung iba naman naniniwala doon sa mga pamahiin, o yung iba naman naghihintayan, Sir Rafi, kasi kung bakit hindi kaagad sila nakakapag-file ng candidacy, o yung ginagawa nila, panghuli na sila, upang malaman nila kung sino muna yung magpa-file ng candidacy sa mga local position. But again, expected po itong bilang na hindi ganun kadami kaagad. Inaasahan natin ngayong araw na ito, Sir Rafi, bigla itong tataas hanggang sa mga susunod na araw. Lalong-lalo na, Sir Rafi, kung hindi man Sabado yung Linggo, mataas ang bilang na magpa-file ng candidacy. Sa mga lugar naman, wala tayong masyadong ibang minomonitor na mga areas na sa ating palagay ay yung areas of concern. Sa kasalukuyan, wala pa po tayong ganyan sapagkat zero crime rate naman yung report sa atin ng PNP sa mga lugar kung nasaan yung lugar, kung saan yung filing ng Certificates of Candidacy. That's good kasi kahit sa pag-file pa lamang ng candidacy, hindi ba may mga lugar na talagang magulo na sa filing pa lamang. Kapag natapos na yung paghahain po ng COC at CONA ng lahat ng aspirants, ano po yung susunod na tatrabahuhin ng COMELEC? Sir Rafi, siyempre, titingnan namin yung mga sinong pwede madeklara na nuisance candidate. Tatandaan po ng lahat na ang COMELEC ay may kapangyarihan na magmoto proprio o kami mismo ang mag-disqualify, mag-cancel ng candidacy ng isang kandidato sapagkat siya ay panggulo lamang o wala talagang intensyon to run for public office. O kaya naman, kaya sa tumatakbo, panggulo, yung istorbo lang dahil gustong lituhin ang mga kababayan natin dahil sa may kapangalan na may kaparehas na pangalan o kaya naman talagang alam niyo naman yung 15 minutes of fame, mai-interview, makakausap, mapipicturan. Pero para sa atin, again, inuulit natin ito, Sir Rafi, hindi tayo magka-cancel ng candidacy dahil mahirap ang isang kandidato, dahil siya ay walang pera, dahil hindi dapat ganun ang basihan ng pagdideklara ng pagiging nuisance candidate. Nabanggit nyo yung nuisance candidate, yung iba nga, nabanggit nyo rin na 15 minutes of fame, habol ng iba. Pero yung iba naman talaga seryoso at may mga plataforma. Ano po ba yung pamantayan para maideklarang panggulo lamang ang isang nagpa-file ng candidacy, lalo na sa pagkasenador? Salamat, Sir Rafi. Alam niyo, madami ng desisyon ng Korte Suprema na kung saan binigyan ng panuntunan ang Commission na Election. Pero merong isang nabagay na sinasabi ang batas, making a mockery of the electoral process. Ibig sabihin, ginagawang katatawanan yung ating proseso. Makikita naman natin yan kapag ka na-interview, nakakapanayam, pero again, yung mga seryoso naman talaga, may plataforma, may political parties, kahit walang pera, Sir Rafi, mapapayagan po natin yan. Sapagkat alam nyo, iba na po ang pangangampanya ngayon sa ating bansa. Hindi na po ito yung katulad ng dating kinakailangang isa-isahin, punta-puntahan mo yung lahat ng barangays, lahat ng bayan. Dito ngayon, kahit social media, makakapangampanya ka na. And therefore, hindi dapat ma-disqualify dahil lang sa kakulangan ng resources para makapunta sa iba't ibang parte ng ating bansa. Okay, abangan po natin yung inaasang pagdami ng mga maghahain ng COC sa huling araw mismo ng filing ng mga Certificates of Candidacy. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali.
Maraming salamat po, Sir Rafi. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.